Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayong napakagandang isang helmet ngayon na re-review syempre para sa I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass. Kita nyo naman yung kanyang brand. So isa to sa pinaka-latest na full face na nirelease ni Zebra. So tignan nyo muna yung looks niya. Kasi may na-notice ako dito. Ayan. At saka dito sa top. At saka dito sa gilid. At saka yung mga aerodynamic niya. So kung napapansin nyo yung look niya, yung lapad ng kanyang visor sa harap, syempre dito sa gilid. At saka yung mga aerodynamic cuts. Kung familiar kayo sa isang KYT TT course, ayan, nasabi ko na. So, para magkahawig sila ng shell, halos siguro, medyo malapit-lapit na din yung pagkahawig ng TT course, yung Zebra na to, doon sa kay KYT TT course. Same po sila na may ganto, at saka yung shape ng outlook niya, ng shell, ay magkasing pareho talaga sila ng KYT TT course. Siguro inspired siguro yung design na to doon sa KYT TT course, no? So, yung sa KYT TT course, merong ganito din na medyo sobra na sa kanyang style or doon sa kanyang visor na may parang ganito. And then, yung mga cuts na to, same po talaga doon sa KYT na TT course. So, kung naghahanap ka ng isang kamukha ng KYT na TT course na mura lang, so, isa to sa masasuggest ko sa inyo. So, tignan natin kung anong meron dito sa Zebra Atlas. So, isang I think pearl white yung kulay nito kasi nga parang nag-glitters yung pagka-white niya. So, glossy po siya na pearl white. So, meron siya ditong spoiler. Ayan, medyo usog natin. Medyo may pagka yung dito kasi niya removable yung kanyang spoiler, no. So, yun yung kinaganda kasi kung hindi mo naman gusto magka-lagyan ng spoiler, pwede nyo siyang i-remove. Syempre, dual visor. So, tingnan natin kung ano yung mga certification dito kasi matagal din tayo ulit kapag review ng Zebra. So, inantay ko talaga to ma-release ng Zebra doon sa Manila, syempre. And umorder tayo agad ng mga available na mga kulay. And syempre, ito yung sa likod niya. Ito yung mga certification. ACE R22.05 po yung kanyang, kumbaga na-test po to sa ACE 22.05 na facility, no. And may nakalagay dito DOT FMVS 218 certified. Ayan, Zebra helmet. Yung pangalan nito ay Zebra Atlas. Wala pong nakalagay dito kung ano yung bigat niya. Mamaya malalaman nyo kung anong bigat nito. So sa size na large, 5960. Tandaan nyo po, large po to, 5960. Kasi i-weight natin to mamaya para malaman nyo talaga kung anong yung exact na weight ng isang helmet to. Kasi napakagaan siya kapag hinawakan eh. So ito yung sa harap niya. Ayan, sobrang lapad ng kanyang visor. Grabe. Parang TT course talaga yung kanyang design. Yung hindi lang kapareho is dito. Yung kay KYT TT course medyo malapad-lapad na ng konti and hindi ganito yung kanyang vents, no, doon sa KYT na TT course. Siyempre may switch po yan, ayan, kapag naka-open, ito naman kapag naka-close. So dito sa kanyang visor sa pearl white, parang nagbo-blue gold something, hindi naman siya pa red gold kasi nagbo-blue violet yung kanyang outer visor, no. So ito yung vents niya sa itaas. Ayan, same pa rin doon sa TT course na sinasabi ko, and meron pa siya dito sa, ayan, kung nakikita nyo. Yan, same talaga sila kahit dito. Dun sa KYT na TT course, ganito din yung kanyang vents dito. Tatlo din yung vents sa uluhan, no. So isa sa dito sa may noo and then dito sa itaas. Ayan. So tignan natin, buksan natin yung kanyang visor, no. So ayan. Tapos syempre yung inner visor, and ang kagandahan pa nito ay eyeglass ready po siya. So, tingnan naman natin kung ano yung nakalagay doon sa loob sa mga kanyang paddings, kung maganda ba. At syempre, may eyeglass ready. Ayan. Nose deflector, removable din. Kung gusto nyo walang nito, pwede nyo tong tanggalin kasi removable po yung
nose deflector. And meron po siyang minimal lock na sobrang minimal lang talaga siya. Hindi mo siya masyadong mapi-feel mo naman siya may parang naglalak, pero hindi siya kagaya ng ibang brand na lumalagatik talaga pag pag ginagamit yung kanyang minimal lock, no. So napakalapad ng kanyang visor, no. Grabe, parang TT course talaga. Napakaganda ng kanyang design, napakaganda din ng build quality nito. And syempre 2025 model to, so at least siguro mga 5 to 6 years yung expiration nito, kasi yun yung mga nakita ko dun sa Google, yung mga entry level na mga gantong helmet ay nagre-range siya yung expiration nito nasa 5 to 6 years. Yung carbon fiber naman 10 to 15, depende kung anong brand yung helmet na yon. So tingnan natin dito para hindi umaba yung video natin. Ayan. So tignan nyo naman yung kanyang paddings, no. Kita nyo ba? Sulit na sulit yung kanyang paddings, no. Kahit dito sa may dust curtain niya, ayan, malaman. Meron pa siyang emergency pull, no. So kasi yung mga helmet na ngayon nare-require na sila na merong emergency pull para just in case na madisgrasya ka or something mangyari, ay huhugutin lang to, pwede na yung ma-release yung ulo natin. And hindi na masyadong, hindi na mahirapan yung mga emergency team na mag-rescue or i-remove yung helmet sa ulo ng isang na-disgrasya, no, sa motor. Meron po siyang parang mga square dito, and syempre deflector na kulay silver pa rin. So magandang features, kasi nga kung nailaman ka sa likod, at least makikita ka na merong motor sa harap, no. Magandang features din to. Kung nagtatanong ka naman kung intercom, yes, napakalaking space po dito. Kahit anong intercom yung ilagay mo dito, pasok na pasok po siya. And syempre yung kanyang padding, napaka-smooth din, ganda ng quality. So doon sa may pinakataas malaman din hanggang dito sa pinakaloob. Grabe. So sa halagang 3,000 plus, sobrang niya, napaka ayos na din, no. Isang budget meal na helmet na mabibili nyo ngayon. Kung first time mo mag-helmet, maganda ding option to, kasi nga napakalapad ng kanyang vision, no, kapag sinuot. So quick release pa rin. Meron dito yung emergency pull. Yung kanyang feeling dito sa kanyang paddings, parang normal lang din na paddings, pero napakapino ng tela dito sa kanyang paddings. And kung pipisilin natin, ayan, malaman siya hanggang sa pinaka-inner, kasi mapipil mo naman kung hollow yung sa loob. Mapipil mo talaga kapag pinipisil mo. Sa kanya, malaman talaga hanggang sa pinakaloob. Dito sa may likod naman, malaman din. Dito sa may noo, ayan. Siyempre kung ano na-feel natin, sasabihin natin yan sa inyo. Siyempre kung nagtatanong ka kung removable or washable ba yung padding, yes, washable po yung kanyang paddings, no. Same as sa mga ibang brand na helmet. So napakaganda. So ayan, test natin yung kanyang bigat, no. Sug natin. Ayan. So ayan, nandito na. So i-wait natin kung ano yung bigat nito. Ayan, 00. Ayan. Ayan kung nakikita nyo. So ayan. So yan yung bigat ng isang Zebra Atlas na large size, 5960 kung di ako nagkakamali. And syempre dual visor po siya. So ayan yung weight niya, nasa 1,479. Sobrang gaan para sa isang full face na helmet. Hindi po siya umabot ng 1.5, kasi mostly ng full face na mga ibang brand nasa 1.530, 1.520 or mostly 1.550 yung weight na mga full face, no. So sa kanya 1,479 grams lang po siya. Sobrang gaan. So magagamit mo to for long drive, for city drive, pwede po siya kasi sobrang gaan. Hindi mo siya masyadong medyo malapit-lapit na din siya sa carbon fiber helmet na weight, no. Kasi yung mga carbon ng mga full face nasa 1.320, 1.340. So yun, medyo malapit-lapit na siya. At least, no, kung first time mo mag-helmet, at least may option ka na meron pa lang isang budget meal na helmet na branded, syempre na merong mga certification na alam natin na original, na safety din gamitin, or gamitin for daily use and for long drive or weekend ride, no. So napakaganda ng kanyang lens, napakaganda ng spoiler, suabe yung kanyang vision, napakalapad yung vents niya, 3. So sobrang lamig to para sa isang full face, and napakaganda ng padding sa iyan, no. Woo!
panalong panalo para sa isang budget meal na sinasabi nila na helmet. Parang KYT TT course talaga. Ayan. So, at least sasabi ko na siguro lahat naman na importanteng details. Kung hindi, please comment lang. Syempre, sasagutin natin yan. So, yun lang sa video na to. Peace.